mga special number sa natin. Kaya talagang habang pinakikinggan ko yung special number from Mandaluyong, yung inaanak ko, at yung kang mga taga-annex, sabi ko, Lord, talagang napakabuti mo, hindi ka nawawala. Ako nauubusan ng mga gifts, ng mga kaloob, mga talento sa bawat tao. Lalo na siyempre sa mga nagpapagamit ng buhay sa Panginoon. Amen? Praise God. Kaya, sino pong nag-enjoy sa mga special number natin? Sa praise and worship? Di po ba napakabuti ng Panginoon? Binless na tayo ng Lord sa mga bagay na yon. Gusto din ako naniniwala na patuloy pa tayo pagpapalain ng Diyos sa pangangaral ng kanyang mga banal na salita. Can you say amen? Amen! Na-challenge din ako to-encourage doon sa patutuo ni Pastor Arnel patungkol sa bagyo. Kaya lang ay, para sa akin, yung ano lang to, parang payo lang, ay huwag mo munang ipakinig yun sa mga taga-Leyte. Hindi, baka ma-misinterpret nila, kaya pala dito tumama, meron palang pastor sa Mandaluyong nagpapagano. Hindi, sa bundok naman daw eh. Ang iniisip ko, baka yung bundok ang magalit. Hindi, yung pastor to, nananahim ako dito, pinapatama dito yung bagyo. Praise God. Masaya po paglingkod sa Panginoon. At si Pastor Arnel Azul ay hindi pa kami mga mananampalataya ay magkasama na kami niyan. Pero wala kami relasyon na. Magkaibigan pa. Kasi yung iba napaisip ko sa sinabi ni Pastor Arnel doon sa amin, sekreto eh. Mahirap yung mga ganun. Nag-uso pa naman katatapos na. Pero tapos na ha. Yung my husband lover, tapos na. Tapos na yun. Ano ba iba yung umala? Hindi, napakinggan mo. Yung gano'n na, palusot. Bago po ako mangaral, magbahagi ng mga salita ng ating Panginoon, meron po ako 5 pangunahing nais kong pasalamatan. Una, higit sa lahat, ang ating Panginoong Diyos, of course, sa pribileyo, biyaya at pagkakataong ito. Purihin at salamat purihin ang Diyos, salamat sa ating Panginoon. Pangalawa, ang aking pamilya, ang aking may bahay, ang aking mga anak, pagamat wala siya dito dahil medyo masama ang kanyang pakiramdam. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kanila at sa pagtulong, pagsuporta at pag-unawa sa paglilingkod sa Diyos, sa pagmiministeryo sa gawain ng Panginoon. Kaya salamat sa aking pamilya. At pangatlo, kay Pastor Jerry at sa kanyang buong pamilya, sa kanyang sambahayan, sapagkat siya po ang aking pastor. So nagpapasalamat po ako sa kanya, kay Sister Beth, at sa kanyang pamilya. Pang-apat, sa mga taga-Bigutan, sa mga kapatiran sa Bigutan. Kalampakan pa natin ang Panginoon. Na patuloy po silang nagpapagamit ng buhay sa Panginoon, umiibig sa Diyos, umiibig sa gawain ng Panginoon. Kaya salamat sa mga taga-Bigutan. At siyempre, pang-5, panghuli ay to all my colleagues. To all my colleagues. Ibig sabihin, mga kapwa ko, fellow workers, mga pamanggagawang pastor na narito. Maraming salamat sa inyo, pagpalain tayo ng Panginoon. Pastor Roel Callejas, ay salamat sa Panginoon na narito siya, bagamat sa Mandaluyong siya. Ano ko yan, sila kayo. Praise God. Kasi po ako ay 50% Ilocano at 50% na Bisaya. At ang aking na pangasawa ay taga Bicol. Kaya sa mga taong ito ay okay yung aking get along sa kanila. Makikisalam mo ako sa kanila, mapa-Bisaya, mapa-Ilocano, mapa-Bicol. At sa lahat, syempre, of course, tinuruan naman tayo ng Panginoon. Salamat din kay Pastor Love. Napunong-puno din ng pag-ibig ito. At sila po yung unang nagpastor sa Bigutan. At salamat sa ating Panginoon. Ngayong gabi, tayo po ay nasa pangatlong gabi, pero pangalawang araw ng ating Cycle of Discipleship o COD. At sa unang gabi pa lang hanggang kahapon, nakapakinig na po tayo ng mga pagtuturo, pangangaral, ng mga salita ng Diyos about doon sa first cycle natin, which is WIN. Witness, Introduce, and Nursing. So ngayong gabi, kanina, ngayong araw na ito at hanggang ngayong gabi, nasa train po tayo. So I rather dwell doon sa tinatawag na second cycle, which is train.
Dito po ang ating nakafocus po kasi tayo. Bagamat normal naman po na may mga message tayo na pakinggan, pagtuturo at pangangaral na parang wala doon sa pinaka-center ng ating cycle of discipleship, especially sa week. Pero at least, salamat sa Panginoon, ay related naman siya. Ibig sabihin, doon pa rin siya pupunta o pumupunta. Sa ating mga Biblia, Genesis chapter 14, 13 to 16. Since ito po ay 4 verses lang, o 3 to 4 verses, babasahin ko po muna sa ating mother language. Alam po ba natin ang ating mother language? Tagalog. At King James po kasi ang dala kong Biblia bago natin basahin sa English. Sabi rito sa Genesis chapter 14, beginning verse 13. Dumating ang isang nakatanan at ibinalita kay Abram na Hebreo na tumatahan nga sa mga puno ng insina ni Mamre na Amoreo, kapatid ni Eskol at kapatid ni Aner. At ang mga ito ay kakampi ni Abram. At pagkarinig ni Abram na nabihag ang kanyang kapatid, actually pamangkin nito, ay pinagsama ang kanyang mga subok na lalaki na mga ipinanganak sa kanyang bahay na 318 at kanilang hinabol sila hanggang sa Dan. Pero may pamilya na napapamilyar ba kayo doon na ang kanyang mga taong dala ay doon sa yung sabi dito sa verse na binasa natin ay 318. Si Gideon merong 300. Si Abraham naman ay merong 318. Ang Victory International yata merong 300 din. Ang True Bind merong 400. Pero wala pong problema doon Hindi po yung contradiction at walang pagkatalo-talo, lalo walang pagmamalakihan. Amen. Walang pagmamalakihan. Kasi kung pagmamalakihan lang, kapag merong church na magsabi at magtaas ng kamay, sa amin 1,200. Panalo na yun. So walang ganon. Kasi si Abraham at si Gideon hindi naman nagtalo. Ay, sa kanya 318, akin 300. Walang ganon. Amen. So tuloy po natin yung last verse yata. Ay, yun na yung tapos, no? 6 hanggang 16 pala tayo. At sila ay nangagpangka-pangkat sa kinagabihan laban sa kaaway, siya at ang kanyang mga alipin. At kanilang sinaktan sila at hinabol nila sila hanggang sa Hoba na nasa kaliwa ng Damasco. Verse 16, at inuwi niya ang lahat ng pag-aari at inuwi rin niya si Lot na kanyang kapatid at ang kanyang mga pag-aari at gayon din ang mga babae at ang bayan. Gusto ko lang pong basahin sa English yung magiging key verse po natin sa verse 14. Yan, verse 14. And when Abram heard that his brother was taken captive, he armed his trained. Look at the word. His trained servants born in his own house 318 and pursued them unto Dan. Purihin po ang Diyos, pagpalain ng ating Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang mga banal na salita. Ayos ko pong pasamandali tayo yumuwag manalangin. Ating Ama, salamat po sa napakagandang pribilehyo at pagkakataong ito. Ikaw lamang po ang siyang nakaas, madakila, kaparangalan, maluwalhati sapagkat ang lahat ng ito ay karapat-dapat sa iyo, Panginoon, at aking sa iyo po lamang. Habang kami po ay nag-aaral, nakikinig ng iyong mga banal na salita, patuloy mo pong buksan ang bawat puso, bawat kaisipan ng iyong mga anak at lubos na ikaw po ang magpaunawa ng mga dakilang katotohanan mo ito. Ako na iyong lingkod ay gamitin mo lamang na instrumento na maging daluyan ang nais mong gawin, na maging daluyan ang nais mong sabihin, ipahayag at ng pagpapala mo sa bawat isa. Lord, salamat po sa katugunan, kasagutan, salamat sa pagtatagumpay. Ikaw po ang aming dakilang tagapagturo, banal na Espiritu o Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise God. Nais ko pong i-share sa inyo ngayong gabi ang paksang Abram, a well-trained man. Abram, a well-trained man. Ginamit ko po yung word na Abram, hindi pa Abraham. Kasi dito po mula po sa chapter 12, unang nakita, nabasa kanyang pangalan, 12, 13, 14, 15, up to 16, ang pangalan niya pa ay originally was Abram o Abram.
Pagdating ng 70, doon lang napalitan. So since ang ginamit ko naman po ay sa chapter 14, so gagamitin ko muna yung word na Abram. Abram, a well-trained man. Si Abraham, isang lalaking sanay o sinanay, isang lalaking bihasa o pinapaging bihasa. Pag sinabing sanay o sinanay, mula po doon sa tinatawag na parang bagang zero balance, kawalan, ay dahil meron siyang pinagdaanan. Naging bihasa, naging sanay o sinanay ang lalaking ito. Eh siyempre, ang unang-unang dadaanan po natin ay commercial muna tayo. Abraham, a well-trained man, number one, his trainer. Who is his trainer? Siyempre, pag salitang trainee, merong trainer. Pag sinabi pong trainee, yun yung mismong nagsasanay o sinasanay. Pero siyempre, kung may nagsasanay, kung may sinasanay, merong nagsasanay. Meron siyang coach, meron siyang trainer or trainer. The question is, who is his trainer? Sa inyo pong palagay, sino ang trainer ni Abraham o ni Abraham? Hallelujah. Kasi, sa isang tinitrain, napakalaki po ng kinalaman ng trainer. For example, huwag na tayong lumayo, Manny Pacquiao. Napakalaki ng kinalaman nung nag-train sa kanya, nag-coach sa kanya, sa kanyang katatayuan sa ngayon. At of course, between the trainer and the trainee, nabibuild yan yung napakagandang relationship. At yun po mayroon sa tinatawag na train or training. Again, for you, who is his trainer? The answer is God. Ang trainer niya po, walang iba kundi ang Diyos. Kasi sino po ba ang tumawag sa kanya? Ang Diyos. So ang trainer ni Abraham, kung sino yung tumawag sa kanya, yun din ang magtitrain sa kanya. Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, nakita ko po na ito po dapat ang unang-unang mindsetting. Kumbaga, put it in your mind. Na kapag ikaw ay tumugon sa tawag ng Diyos, na-born again ka, naging Christian ka, at nagpasya kang maglingkod sa Panginoon, dapat naka-mindset na, alam mo na yan, nasa isip mo, nasa puso mo, na ang magtitrain sa'yo, una ay ang Diyos. Amen. Ang trainer mo ay ang ating Panginoon. Kasi po, sa mga nakalipas nating karanasan, marami pong nagkakamali, marami pong, alam natin yung history, na kasi ang unang nakakasa sa kaisipan nila, nasa puso nila, ang trainer ko ay pastor ko. Tao. At parang tahimik po kayo. Pero ngayon mga kapatid, dapat medyo i-next level natin, i-step up natin o i-level up. Ang trainer natin, katulad ni Abraham, hindi po tao kundi Diyos. Dadaanan ko po yan sa mga may question sa inyong kaisipan. Pastor, parang binabago mo yata yung ating doktrina. Dadaanan po natin yan. Hallelujah. Kasi alam niyo po, God is the only best trainer that we can ever have. Why? Because He is God. He has the power. He has no limitation. And He knows us well. Ay ang tao, limitasyon. Ang tao walang sapat na kapangyarihan. At ang tao hindi tayo lubos kilala 100%. Kilala ba ako ng aking pastor 100%? Kaya niya bang basahin ang aking kaisipan? Kaya niya bang basahin ang aking puso? Lahat ba ng aking ginagawa 100% alam niya? Hindi. But God knows it all. Amen. And I'll tell you mga kapatid, may mga part sa ating mga buhay na hindi kayang i-train ng tao kahit ng ating pastor. Kahit sa mga pinangungunahan kong church o sa mga
kapatiran, mga mananampalataya, may mga part sa kanilang buhay na hindi ko kayang i-train. Ang unang makakapag-train lang, ang tanging makakapag-train ay ang Diyos. Kasi Diyos siya, may kapangyarihan siyang magbago ng puso ng kaisipan. Amen. At wala po siyang limitasyon. Samantalang kami, pag ako'y nag-train, may limitasyon po ako. At higit sa lahat, mas pinala tayo ng Diyos. May mga areas, may mga parts sa ating buhay na alam ng Diyos kung paano i-handle at i-train. So, who is the trainer of Abraham? God. Who is your trainer? God. Amen. Put it in your mind. Hindi si pastor ang pinakaunang trainer ko, ang Diyos. Saan papasok yung pastor? Dito po. Yung tinatawag na God's instruments or tools in training. Bilang best trainer, bilang best trainer, meron po ang ating Panginoong Diyos na mga tools or instrument na ginagamit. Meron akong gustong ibigay ng tatlong pangunahin. Number 1, first and foremost, of course, His Word. Amen. 2 Timothy chapter 3:15-17, sa mga nagsasanay sa katwiran, ang salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, dapat ang mga mananampalataya, ang mga Kristiyano, pagkatapos na sila'y maligtas, pagkatapos na sila'y tumugon sa tawag ng Diyos at nagpasyang maglingkod at sumunod sa Panginoon, dapat siya ay sinanay o mas nasanay sa salita ng Diyos. Saan? Sa pakikinig, sa pagbabasa, sa pag-unawa at sa pagsasapamuhay. Amen. Sa kaunawaan, of course. Pero po akong isang hindi makalimutan na sinabi ng isang veteranong pastor until now, nasa kaisipan at nasa puso ko pa rin. Anong saan sabi niya ay ganito: those men that are mightily used by God are also mighty in the Scriptures. Kilala niyo siguro kung sino yun, no? Ang mga lalaki at babae daw na ginamit ng Diyos sa makapangyarihang kapamaraanan, sila rin ay makapangyarihan sa salita ng Diyos. Amen. And I tell you mga kapatid sa Panginoon, yung bawat pagdalo mo ng mga gawain, pakikinig ng salita ng Diyos, since sa bawat pagdalo natin ng gawain, may mga pangangaral, pagtuturo sa mga seminars, yan ay training ng Word of God. Ito kasi yung pangunahing tools o instrument ng Lord. Amen. Kaya dapat mga kapatid, maging biyasa tayo dito. Kung hindi ka pa man biyasa, hayaan mong sanayin ka ng Panginoon sa Kanyang salita. Hello? Pamilya na po ba tayo sa Bible? May mga nakaimbak pang word o scripture sa ating puso't kaisipan. Anong sabi ng Psalms 119? Ang sabi niya, Thy word that I hid it in my heart, that I might not sins against Thee. Ang lakas mong kumontra ng Word of God kapag nasa puso mo, yung conviction. Amen. Hallelujah. Ito po yung pangunahing tools. Bakit hindi ko po nilagay yung tao? Pangalawa lang ang tao. Kasi hindi po pwedeng mas maging mataas ang tao sa salita ng Diyos. Hindi pwedeng mas maging mataas yung salita ng tao sa salita ng Diyos. Ang salita ng tao ay nababago at pwedeng magbago. Amen. At marami ng beses nating nakita at napatunayan at naranasan yan. May mga tao noon talagang, mga pastor pa yung ilan. Pastor, talagang, ikaw ang the best para sa akin. Hindi dulo na yung pastor eh. Hindi kita iiwan. Pero nagkaroon ng mga problema. Nagkaiwanan. Kaya minsan mahirap yung ganun eh. Amen. Hallelujah. Pangalawa, people. Dito na papasok yung pastor. People around us. Pangalawang tools o instrument na ginagamit po ng Panginoon sa Kanyang pag-train sa atin, yung mga tao sa ating kapaligiran o nakapaligid sa atin. At yan na, gusto kong pangalanan, unang-una, pastor. Amen. Ang mga pastor po ay instrument ng paghuhubog ng Diyos, pero ang talagang humuhubog ay ang Diyos. Amen. Kaya nawa, mga kapatid, huwag tayong magkamali dito. Pag tinanong sa atin, saan ba galing ang cycle of discipleship nyo? Kay Pastor Jerry Morris. Ay, pag ganyan, kay Pastor Jerry Morris, ako ang unang-unang aalis. Pero iba yung sistema, major system natin, galing sa tao. Eh, malinaw naman, Matthew 28. Ang cycle of discipleship sa Matthew 28. Amen. Huwag po sa tao. Ang dami na natin karanasan yan. Eh. Pag ang
nabuo ang isang church, ang isang ministry sa imahe ng tao, mauna po yan. It may be took a while, 5, 10 years, 20 years, babagsak din kasi sa image ng tao, hindi sa image ni Kristo. Sabi nga ni Pastor, di ba? Yung pinakalundo ng side of discipleship, Christ-likeness. Then, yung doctrine, galing din kay Christ. Ang COD ay galing kay Christ. Sa salita ng Diyos. Naging instrument again ang ating pastor. Malinaw po ba yun? Hallelujah. Kaya pag nakakapakinig kayo ng mga wordings na, ay, alagad yan ni Pastor Arnel, mga alagad yan ni Pastor Alex, at least alam na natin, automatic na yun, no? Na hindi ibig sabihin na, alam natin si Jesus ang alagad ni Jesus yon. Siguro ginagamit lang natin yung word na yun para ma-identify na dito sa grupo, dito siya sa Daughter Church na ito, dito sa pastor na ito. Pero malinaw dapat sa lahat, pag sinabing, ay, alagad niya ni Pastor Arnel, hindi talaga actually siya yung, in reality, yung siya ang may alagad niyan. Kay Jesus pa rin yan. Amen. Kasi siya mismo alagad ni Jesus. Amen. So mga kapatid sa Panginoon, ginagamit po pangunahin na, pinakapangunahin ng ating pastor. Ako po ay produkto ng tatlong pastor. Pastor Sandy, Pastor Tani, at Pastor Jerry Morris. At lahat sila ay ginamit ng Diyos para ako'y bubugin, upang ako'y i-train. At alam niyo ba sa training, makulay ang training. Amen. Makulay po ang training. Mamaya dadaanan natin yan. Sabi po ng Proverbs 27:17, ang bakal ay nagpapatalas sa kanyang kapwa-bakal. Iron sharpens iron. So as also man sharpens another. Amen. Ang bakal ay nagpapatalas sa kanyang kapwa-bakal. Alam niyo po ba, hindi lamang ang pastor natin, bukod tangi. Hindi ito nalilimitahan sa pastor lang, kundi lahat tayo dito ay pwedeng gamitin ng Diyos upang hubugin ang isa't isa. Amen. Sino po dito natisod sa kapatid mo? Nasaktan ka. Part of training. Amen. Mga tao, ang ating pamilya hinuhubog din. Sabi nga, di ba, yung kami mga pastor, nahuhubog din kami sa mga disciple. Yung mga disciple, nahuhubog din sa amin. Tingnan niyo po yung ganda, yung galaw, yung kagandahan ng galaw at kilos ng Diyos, no? Si Pastor Jerry, ang aking pastor, ititrain niya ako, ginagamit siya ng Diyos para i-train ako. Pero may mga bagay din na natitrain siya sa akin. Yung lawak ng pangunawa, di ba? Lawak ng pasensya. Si Pastor Arnel, nag-ano kagabi ng mga motion eh. Motion for probable cause, motion for, ano ba yun, inhibit. Pero pag ikaw daw ay nagbigay ng tithes ng report na walang tithes, yung walang pera, yun yung motion for reconsideration. Kailangan ng consideration eh. Wala eh. Amen. Yes. Hallelujah. Ano ba yung mga ginagamit ng Diyos? Ang ating pastor, pinakapangunahin po pastor po natin. Kaya pasalamatan natin ang Diyos na may mga pastor tayo. Kaya makikita naman natin yung Word of God dyan, di ba? Pinadala ng Diyos yan, gift ng Panginoon yan, kasi gagamitin niya ng Diyos sa atin para tayo i-train. Pero ang pinaka-trainer, kung paano ang pinakadakilang pastor ay si Jesus, siya rin ang pinakadakilang trainer. Pero salamat sa mga pastor na nagpapagamit ng buhay at ginagamit ng Diyos sa buhay natin. Amen. Hindi po tayo naging ganito, lalo sa mga kapwa ko manggagawa, kung walang pastor na ginamit ng Diyos. Amen. Kaya pagdating sa pangalawang instrumento ng Diyos, bukod sa kanyang salita, una, pangalawa, yung mga tao, number 1 dyan, ang pastor. Ang ating kapwa mananampalataya. Pakitingnan yung katabi mo. Sabihin mo, mahal kita sa Panginoon. Kasi ginagamit ng Diyos yan. Sa ikabubuti man o medyo ikasasakit. Amen. Hallelujah. Kasi minsan napaka-ano natin napaka-narrow, minsan nasasara yung ating kaisipan. Pag nasaktan ako nito, sinaktan ako to, nasaktan ako na nito, parang hindi mga kapatid. Kasama yan sa training natin. At ginagamit sila ng Panginoon. Amen. Eh dapat malawak ang ating pangunawa. Kaya yung mga, alam mo nyo, hindi maiwasan yung mga friction, mga minsan misunderstanding, tampuhan between, among believers, members, and sometimes even among pastors. Pero sana kung malawak ang ating pangunawa, isang araw lang, okay na yun. Kinabukasan, okay na. Amen. Praise God. Pangatlo, circumstances, whether it is good or bad. Pag sinabi
different circumstances, yung mga sitwasyon, mga pangyari sa ating buhay, lahat yan ay ginagamit ng Diyos to train us the way God wanted us to be. Amen. Kaya yung mga circumstances natin, at ulitin ko po, kahit mabuti man o maganda, malungkot man o masaya, lahat ng mga circumstances natin ay ginagamit ng Diyos para matrain po tayo. Kahit po yan ay pain or hurt o failure, kabagsakan, magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Thessalonians, di ba? In everything give thanks. Hindi sinabi in most of the things, o kaya yung in good things, in everything. Sa everything, kasama yung mga hurts doon, yung mga pain, painful experiences, yung mga tinatawag na failure, kasama po doon. Amen? Hallelujah. Kaya yung mga nagpapatotoo dito na may mga karanasan sila na ganito, ganon, iniwan, ganito, ganon. Part po yan ng pag-ububog. Pakinggan mo si Pastor Danny Cataros, di ba? Pero sa akin, mga kapatid, kung lalagay ako sa positive area, positive side, ano yun? Blessing pa rin yun. Sa huli, blessing pa rin. Bakit? Kasi may na-train ka doon, may natutunan ka, na-train ka pa rin doon. Amen. So yan po yung mga tatlong pangunahing instrumento na ginagamit ng Diyos sa pag-train sa iyo at sa akin. At ang pag-train sa atin until now, continuous po ito. Amen. Wala pa pong gumagraduate. Maliban sa gusto ng gumraduate. Meron na bang gustong gumraduate? Pastor Armel, huwag ka muna nag-graduate. Hindi na tapos ang Diyos. Bata pa natin eh. Hallelujah. Kasi edad lang kami niya. Pastor Armel. Biglang cambio ha. Biglang cambio. Hallelujah. Praise God. So, dapat, ulitin ko po, malinaw sa atin, God is my trainer. At salamat sa mga ginagamit ng Diyos. Pangunahin na ang kanyang salita, ang mga tao sa nakapaligid sa atin, ang ating pastor, ang ating pamilya, ang mga kapatiran sa church, at may mga pagkakataon kahit unbeliever, ginagamit ng Diyos para i-train ka. Yung pag-uugali natin, pangunawa. Amen. Hallelujah. At yung mga circumstances na pinapayagan ng Diyos, alam niyo po, naniniwala naman tayo dito, everything happens with a purpose. Kahit sabi ko nga, whether it is good or bad, pag pinayagan, pinahintulutan ng Diyos, may purpose siya dyan, mayroong training na mangyayari sa iyo dyan. Amen. Alam niyo po ba ang best training ng Israelites? Kung saan? Sa promised land o sa wilderness? Wilderness. Hallelujah. Pangalawa, is training. Iwan na po muna natin yung kanyang trainer, ngayon naman yung kanyang pagsasanay. Since ang ating paksa ay Abraham, a well-trained man. His training. Kung babasahin po natin mabuti kung unawain ang kasaysayan ng buhay ni Abraham, ng kanyang pananampalataya at paglilingkod sa Diyos, napakarami pong areas ng buhay niya ang tinrain ng Panginoon. At kung iisa-isahin po natin yon, ang haba po niyan. So, gusto ko lang magbigay ng tatlong pangunahin. Pwede naman po kayo magdagdag, wala naman pong problema. Pero ito yung ito yung mga bagay na ipinakita at ipinaunawa sa akin ng ating Panginoon, yung tatlong pangunahin. Number one, sa training niya, God trained him in obedience. Basic po yan, o very basic po yan, o basics. God trained him in obedience. Sa pagsunod. Hinubog, sinanay siya ng Diyos sa pagsunod. Genesis chapter 2 verse 1 and verse 4. At doon sa chapter 22. Basahin po natin Genesis chapter 1, chapter 12. Genesis chapter 12. Sa verse 1 at sa verse 4. Yung pagkatawag at yung utos ng ating Panginoon. Now Jehovah said unto Abraham, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto the land that I will show thee. So pinapapunta po siya sa Por. So Abraham went as Jehovah spoken unto him. Sumunod po siya. Bagamat hindi po ganun kadali yung pagsunod sapagkat uncertain eh. Sabi doon, pumunta ka sa isang lugar na ituturo ko sa iyo. Wala pong specific. Pero alam ni Abraham na yon ay tawag at ipinagagawa ng Panginoon. So, si Abraham
ay unang-unang sinanay ng Diyos sa tinatawag na pagsunod. Alam niyo po ba mga kapatid, kapag ikaw ay naging Kristiyano, kapag ikaw ay naging mananampalataya, ito po yung basic na kinakailangang training na gagawin ng Diyos sa iyo. Kasi wag po nating asahan na kapag tayo tinawag ng Diyos, naging Christian, naging mananampalataya, lalo na sa mga kabataan, God will bring your relationship unto Him unto the next level. May next level po yan. Amen. May level 1, 2, ano rin yan, ipapataas yan eh. Kasi tingin na, minsan yung mga bagong mananampalataya, mga kapatiran, di ba? Na nakatanggap sa Panginoon, naligtas. Kala nila ganun-ganun lang. Yes, sa una. Pero mga kapatid, gagalaw at kikilos sa iyo ang Panginoon in a very personal way. At dadalhin yung relationship mo sa Kanya into the next level. At yun yung next level na training. At yung unang-unang gagawin sa iyo ng Panginoon, tuturuan Kanyang sumunod, sumunod ng sumunod. Amen. At during the Father's House time, alam niya, nung mga karamihan dito, kami ni Pastor Arnel, ay naranasan po namin yan. Talagang yung pagsunod ay gano'n na lang. At salamat sa Panginoon. Sabi nga ni Pastor Arnel, unang-una, ilan tayo nagpa-disciple noon? 5. Nalaglag yung 3. Natira na lang kaming 2. Muntik pa akong mangunyapit, no? Dumating pa sa point na nangunyapit na ako eh. Salamat sa Pastor Arnel, pinag-pray ako eh. Hallelujah. Genesis chapter 22, sinubok ulit si Abraham ng ating Panginoon sa pagsunod nang ihandog niya ang kanyang anak. Kasama pong nade-develop dito yung ating faith and trust at maging yung ating hope. Pag tinignan po natin mabuti ang buhay ni Abraham, sa pagsunod at pagsunod niya sa Panginoon, sa sinasabi ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, nade-develop yung faith, nade-develop yung trust, at maging yung hope. Kaya nga, kung titingnan natin, no, pinangakuan siya ng Panginoon ng ganitong mga pangako. Ang tagal na dumating. At sa tuwing siya'y nanglulo mo ng ihina, syempre, tagal mong hinihintay, eto na naman ang Diyos, i-refresh yung tinatawag na promise. Na kung sa unang tingin, mukhang pinapaasa lang yata ng Panginoon si Abraham. Kaya bumigay na nga yung kanyang asabang si Sarah. Parang lagi na lang tayo pinapaasa ng Diyos, ha? Yung parang pag ikaw nanginit ng lumay-pay, ito na naman, sarabaan yung pangako. Pero hindi niya alam, part ng training yun na ini-stretch ng Lord, ini-extend ng Panginoon yung kanyang pag-asa, yung kanyang pananampalataya, at yung kanyang patuloy na pagtitiwala sa Diyos. Mga kapatid, sumunod ka lang ng sumunod ang sumunod. Makikita mo at mararamdaman, maunawaan mo, yung iyo palang pananampalataya ay nade-develop dahil sa pagsunod. Higit sa lahat yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Amen. Kasi may mga pagkakataon hindi natin lubos mag-grasp, makuha yung ating pinapasunod ng Lord sa atin. Pero pag nagawa mo pa rin sumunod, yan, yung trust, katulad po ng tithes. Amen. Lalo na pangaral yung tithes. 6 months ka pa lang, na mananampalataya, hindi mo maunawaan. Pero ipinangaral nga. Tapos nabasa mo ito mismo sa Biblia. Pagkabat hindi mo lubos maintindihan yun, pero ginawa mong sumunod, trust po yun. Amen. At hindi lamang doon, along the way ng ating pagsunod, nade-develop po ang faith, trust, at yung ating tinatawag na hope. Number 2, God trained him in love and humbleness. Sinanay din po siya ng Diyos sa pag-ibig at sa pagpapakumbaba. At makikita po natin ito nung maghiwalay po sila ni Lot. Alam niyo po doon sa, yung tinatawag na parting ways or separation with Lot, wala pong paghihiwalay na hindi masakit. Wala pong paghihiwalay na masaya. Halos lahat po ng paghihiwalay, kung depende na face-to-face basis din. Siyempre may mga, kung halimbawa yung face-to-face basis. Pero yung kayo yung magkasama, in good relationship kayo, for example, huwag na tayong lumayo doon sa mga tinatawag ng karanasan natin, yung mga pag-iiwalay. Di ba nakakaramdam tayo ng kalungkutan, na yung iba, nasasaktan tayo, nasaktan tayo.
Pero mga kapatid ko sa Panginoon, makikita natin dahil si Abraham ay trained sa pag-ibig at sa pagpapakumbaba, nung magkaroon ng konting ng argument o dispute yung, di ba, pareho na silang binibless. Kaya minsan mga kapatid, alam niyo, yung pare-pareho tayong binibless, pare-pareho tayong pinapaangat ng Lord, pare-pareho tayong pinapalaki ng Panginoon. Kung hindi tayo magiging maingat, may ano rin eh, meron ding yung tawag na risk. Nung pareho na silang pinagpapala, si Abraham at si Lot, nagkaroon na ngayon ng tinatawag na pagtatalo. Yung mga pastor na under ni Lot at yung mga under ni Abraham. Pero tingnan niyo po, yung taong na train sa love at sa kapakumbabaan. Siya yung angel. So meron siyang tinatawag na ascendancy. Pag ikaw yung panganay, di ba? Mostly ganun eh. Oh, teka lang, panganay ako, mas matanda ako, mas senior ako, mas etc. Pero sabi niya, teka lang, huwag tayong mag-away. Hindi dapat to. Resolbahin natin ito. Kung talagang maghihiwalay tayo, kung talagang doon tayo pupunta, ay maghihiwalay tayo ng maayos. Amen. Kasi mga kapatid, yung mga ganong sitwasyon, sa ganong kaso, yung kapag nakapaghiwalay kayo ng maayos, less yung ganon. Pero pag nakapaghiwalay kayo ng medyo ng masama o hindi maayos, may ganon. Sa magkabilang panig yan. Eh kailan titigil yan? Dahil pag bumomba ito, sasagot ito. Tumahimik ng konti ito, bumomba ito, sasagot ito. Amen. I'm talking about our experience, past experiences. So, makikita po natin, ganun pala pag nahubog po tayo sa pag-ibig at sa kapakumbabaan. At ito, alam niyo po, yung pag-ibig at kapakumbabaan, ito po yung isang major ingredients na kinakailangan huwag mawala sa mga churches, sa mga pastors, at sa mga mananampalataya. Sa nakalipas po kasi, alam niyo po, ang isang bagay nakita ko, ito yung parang parang kulang. Hindi nang parang kulang talaga eh. Kasi, di ba, ako, mga kapatid, yung saltang warrior tayo, warrior, na itatakin sa puso't isipan ng maraming mananampalataya, maging mga pastor. Kaya pag tumayo dito, warrior ang dating, Oo. Tapos dahil nga warrior, konting ano lang, tabi yung gamit, suntukan na kung suntukan. Nalala ko, warrior eh. Nawala yung pag-ibig, nawala yung kapakumbabaan. Minsan nangalan kami sa signal, sa kabilang kalsada, mayroong mga lasing niya, medyo, wala pang ano yun ha. Umaano pa lang, umaangas-angas pa lang. Sabi ni Pastor Ray, Pastor, nakapagpakong ba tayo ng tubo dyan? Bakit? Ano yung Pastor Ray? Advance agad isip niya, sa mga nakalipas na karanasan siguro eh. Baka kung sakali lang, di meron tayo makawakan dito. At nasubukan po namin yan, mga batang amo, blower bikutan, si Jollibee, Pastor Jeff, yung assistant pastor namin, meron kaming kapatiran doon na boxer po siya, taga Dumaguete. Malit lang, pero bato-bato ang katawan. Tapos naging drug-addict po siya, naging runner, pusher siya ng bato, ng shabu sa Ususan, naging kilala yan doon. Na-convert dahil yung kapatid niya ay Christian. So, naging kasama namin na nagpa-train din naman, kaya lang na-backslide na ngayon. Naging song leader pa nga namin. Kaya minsan, walang halos makapaniwala. Bato-bato dito, tapos talbos, singit pa ang mata, papaawit dito. Eh minsan, kinurso natin yung mga daladala namin kabataan from Bagong Tanyag, puso from fraternity. Nagkakurso na dahan, nadamay siya. Nagkakagulo na paglabas ko sa Jollibee. Sabi ng kapatid, Pastor, nagkakagulo na doon. Ay, naranasan namin yung mga ganong bagay. Kasi nga, ang bilis natin pumalag dahil nga warrior tayo. Amen. Pero mga kapatid, hindi po masamang maging warrior. Pero dapat nandoon yung major ingredients ng pagiging warrior. Love and humbleness. Sa pagiging warrior, hindi mo matatawaran sa Abraham. Pero mga kapatid, nandoon yung kanyang pag-ibig at kapakumbabaan o pagpapakumbaba. At salamat yan ngayon ang ginagawa ng Diyos sa atin. Amen? Pinupuno niya tayo ng pag-ibig at pagpapakumbaba. Makikita pa natin, di lamang doon sa parting ways sa separation with Lot. Pangalawa, His move or help to rescue Lot. Ito na ngayon. Nung nag-iwalay sila, pumunta sa Sodom at Gomorrah si Lot. Tama. Namuhay siya doon. Si Abraham naman dito.
Di ba, mga kapatid, kumbaga sa hatian, si Abraham ay nagparaya. Kasi nung maghatian sila, tininin nila, maganda dito, potential, ito, mas maganda. Which is very true. Ngayon, si Abraham namuhay sa mga kabundukan, pero kasama naman niya ang Diyos. Yun ang advantage niya. Kasi nga, na-develop na sa kanya, na-train na siya na tinatawag na pagsunod. Yung trust, yung tinatawag na faith, andoon na, yung hope. Sa Diyos siya umaasa. Kaya pala pag tayo po ay na-train sa faith, sa trust, sa hope, hindi natin agad titingnan yung mga bagay na nakikita ng ating mata, kundi ang Diyos mismo. Amen. Yun ang kagandahan sa training na ginagawa ng Lord sa atin, sa obedience pa lang. Now, tingnan po natin. Nung babalitaan niya ngayon na si Lord ay nabihat, mga kapatid, walang panunumbat. Ay, buti na sa kanya yan. Umalis-alis siya dito. O, di ngayon, sinong sinasamahan ngayon ng Diyos? Sino ang pinagpala? Alam niyo po, yung nakapakinig ako ng ganyan, yung kakati lang natin, syempre, ang true medyo hilo pa eh. Sabi ng mga sino ngayon ang pinagpala? Kaya, ang hirap mga kapatid sa Panginoon. Pero makikita natin, kapag tayo po ay nasanay, sinanay sa pag-ibig at kapakumbabaan, makikita po natin yung ugali ni Abraham, no? Nung makita niya kailangan ng tulong ng kanyang kamag-anak o pamangkin, tinulungan niya without a single word. Panunumbat, wala. Paninisi, wala. Paninirap, wala. Minsan mahirap gawin niya. Pero naniniwala ako mga kapatid, ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Malinaw po sa Korinto. Saan? 1 Corinthians 13. Nasabi doon, lahat ng ating ginagawa kung walang motivation ng pag-ibig, useless. Lahat ng mga kaloob, mga kapatid, ang pagkit niyan, ang semento niyan, ay pag-ibig. Ang glue niyan ay pag-ibig. Kaya nga, di ba, sabi ni Paul, sabi niya, kahit nasa iyo naman na ang lahat, ang talino mo, ang galing mong mangaral, may gift ka ng himala, kahit papatay, nabubuhay mo, kung wala kang pag-ibig, lahat yan ay useless. Kaya salamat sa Panginoon, maging sa akin mga kapatid, ito yung bagay na patuloy na inilalagay ng Diyos at inadagdag sa akin. Love and humbleness. Tinulungan niya si Lord sa madaling salita nang walang panunumbat. Kaya po ba natin gawin yun? Hallelujah. Paano, Pastor, pag sila nagsasalita sa atin, hayaan natin na lang sila. May Diyos naman tayo siguro. Hindi lang siguro, no? May Diyos naman tayo. Amen? Hayaan na lang natin sila na So, alam naman ng ating Panginoon yun. Ang mahalaga ay yung love and humbleness. Saan pa natin makikita yung love and humbleness sa buhay ni Abraham, sa kanyang puso? His friendship with the Amorites. Mga kapatid, ito yung bagay na pinakita ng Diyos sa akin. Oo nga, no? Nakipagkaibigan siya sa mga Amoreo. Mga hindi Hudyo, mga hindi kapananampalataya. Mga taga-ibang fellowship. Hello? Alam niyo po, masyadong mapanganib pala pag yung naitaas yung ating sarili at lagi nating sinasabi, the best yung sa atin, champion sa atin. Karanasan na po natin yan. Tapos paglabas mo, mas hindi pala kayo champion eh. Hope lang pala. Hindi, Yossi pala yun. Hindi mga kapatid, minsan may mga kinikriticize tayo, nakakapag-judge tayo doon sa mga fellowship na hindi natin kasama. Pero kung i-analyze natin, mas malaki ang nagagawa nila sa Panginoon kaysa sa atin. Mas malaki yung naaabot nila sa Panginoon kaysa sa atin. Amen. Tingnan niyo po yung pakikipagkaibigan doon sa verse natin. Sa verse 14. Kaya nga, binigyan ko kanina habang binabasa ko, sila yung mga kakampi. Nung dumating sa point na nakikipanahan siya, doon sa puno ng insina ni Mamre, ng Morheo, kapatid ni Eskol, kapatid ni Aner. So, itong mga taong ito, mga kakampi ni Abraham, o ni Abraham. Ibig sabihin, in good friendship po siya sa mga taong ito. Kaya yung 318 men niya, plus yung mga kakampi niya, naging allies niya, nakatulong po ng malaki. Mga kapatid, alam niyo po, nung panahon doon,
hindi man lang tayo nakikipag-interfellowship. Anong sabi sa atin ng mga talibang fellowship? Kayo, mga separatist kayo. Pero meron tayong mga paninindigan. Ang dami pumunta sa amin. Pero alam niyo po ba ngayon, isa na po ako sa member ng tinatawag na AGAP. Yung samahan, asosasyon ng mga pastor sa Taguig. Alliance of God's Ambassador and Pastors. At nakita ko po mga kapatid na hindi po masama. Nakita ko yung kung anong meron sa atin na wala sila. At nakita ko rin kung anong meron sila na wala sa atin. Pastor, ibig bang sabihin, aalis ka na? Hindi. Mga kaibigan ko ang mga pastor na yan na dati ay hindi. At sa pag-abot ng barangay, mga kapatid, I'll tell you, kailangan natin ng allies. Hello? Pero kung tatanungin nyo, asan ba ang commitment mo, pastor? Nandito. Meron po kaming barangay prayer meeting once a month na yung lugar ng barangay Bagong Bayan, composed of 14 churches. Ngayon, 6 to 7 churches ang active, isa na po tayo doon. Na bawat Friday, second Friday of the month, merong mga barangay prayer meeting. Pupunta kami sa kanila. Magdadala ako nilang kapatiran, pupunta sila sa amin. Ipapag-pray ang barangay, ipapag-pray ang Taguig, ipapag-pray ang Pilipinas, puro prayer. May exhortation din, ang Word of God, praise and worship, exhortation. Halimbawa, host kami, sila dadayo dito. Ako mag-exhort sa amin ng praise and worship. Pagdating ng prayer, ay lahat ng mga pastor may kanya-kanyang ipinag-pray. Maganda po ang resulta. Pero alam niyo po ba, month of October sa amin naka-schedule, sabi ko, Pastor, tatamaan po, naka-schedule ako ng November, tatamaan ng aming anniversary, tsaka harvesters na one day. Tapos November na postpone dahil sa bagyo. Naka-schedule po kami sa Friday. Pero sabi ko, next January na lang po, dahil meron kami. At nakita ko, hindi na ka naman nila pinipilit. Walang, yun ang isang na nakita kong katandaan na, ang daming salita. Ang bira, Pastor, 3 beses na po. Ang pinopoint ko mga kapatid, kung tatanungin niyo saan ang aking commitment, taga-saan ako, trubay na ko. Pero hindi po masama na makipagkaibigan sa mga kapwa nating pastor. Amen. Amen. Yes. Kahit sa G12, I have nothing against with G12. May mga pastor po akong kaibigan sa G12. Yung case ni Pastor Danny Gataros para sa akin lang naman, sharing lang to. Isolated case po yun, hindi. Ang nakita ko doon, hindi G12 ba may problema, yung tao. I've been in the G12, for the sake of fellowship, nanyayahan ako. Pero teka lang, may limitasyon ako, pinaliwanag ko sa kanila, mga kaibigan ko, yung mga matatandang pastor doon, Pastor, ito lang po ako, ito lang pong aking ibibigay na commitment. That's all. O pag nakikita kami, ang ganda ng relasyon, ng batihan namin. Umalis pa ako sa fellowship. Hindi, nasa tao minsan eh. Amen. Kaya mahirap po yung napakabilis nating mag-judge, mag-release ng mga criticism, mahirap po yan. Naalala ko ng panahon ni Lim, ang tawag sa kanila ay mga withdraw nung nasa servisyo pa sila. Mabilis na bumunod. Nakita ko po yan, ang espiritong yan, nung nandun pa tayo sa dati. Mabilis tayo magsalita. Kasi from Wayman Mitchell, dumaloy kay Pastor AJ, dumaloy sa mga pastor, dumaloy sa akin. Nung sabihin ni Pastor Wayman, parang against siya sa Hillsong. Nung mga panahon na yun, may isang kapatiran galing ibang fellowship, umalis eh. Sabi, mga Hillsong naman na yan, namumula na siya, tapos maiiyak-iyak na. Sabi, Pastor, wag naman natin hindi na nga tayo nakakatulong dyan. Alam ba natin, kilala ba natin sila? Hindi! Yabang ko pa ng Father's House eh. Pero ngayon, mga kapatid, puro Hillsong naman ang kinukuha natin. Yes, right. Ang dali kasi natin mag-judge. Si Rick Warren, yung libro, ginudge din niya ni Wayman Mitchell. Para sa akin, hindi anong libro yan. Who are we to judge others? Yes. Mga kapatid, pag binasa po natin itong mga verses na ito, Romans 12:10, 14:16, Romans 14:13, di ba yung kanta nga lang natin na let us not exalt our soul to one another. Alam niyo po, para sa akin, ang cycle of discipleship ay biyaya ng Diyos na dapat natin pasalamatan at gawin. Pero hindi dapat ipagmalaki. Kasi nakakatakot po ito.
Meron pong isang church sa Las Piñas, malaki-laking church din sila. Meron din silang pangitain na wind, train, and men. Walang sen. Sa kabila naman, meron din. Wind, train, iba-iba. Ngayon, kung matutukso tayo ipagmalaki, ay sa amin, mas kumpleto. Bakit naman kumpleto? Mas marami. 4 sa amin, sa inyo, tatatlo lang. Eh, may isang church din mas matikas. Sa inyo, 4 lang, sa amin, 8. Cycle ba yun? Oo, recycle. Eh, kasi 8 eh. Recycle na yan. Diba? Kaya kung magiging pataasan, naku, babalik na naman tayo doon, mga kapatid. Hallelujah. Pwede ba natin basahin? Padaanin lang natin ang sandali. Romans 10, 12, 10, 14, 16, bago po tayo magtapos sa pinakapanghuli. Romans 12, 10, 14, 16, yung mga verses na yan. Tag-iisa lang naman po yan. Okay. Sa pag-ibig sa mga kapatid ay magmahalan kayo. Sa kapurihan ay ipagpauna ang isa't isa ang iba. Tingnan niyo po yan, ha? Pagdating sa kapurihan, yung let us not lift up our soul to one another. Pagpalain ninyo ang mga sa inyo nagsisusig. Yun naman eh. Pagpalain ninyo, huwag niyong sumpain. 16. Mga kaisa kayo ng pag-iisip, huwag niyong ilagak inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling pangahaka. At yung 14 verse 13, chapter 14 verse 13, huwag nga tayong magkakatulan pa sa isa't isa, kundi bagos ihatol ninyo ito, na ang sino man ay huwag maglagay ng katitusuran sa daan ng kanyang kapatid o kadahilanan ng ikalarapan. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 3, God trained him in giving. Verse 18 hanggang 20 ng, sa ating text. Si Abraham din po ay sinanay ng Diyos sa pagbibigay. Dapat po tayo mga Kristiyano, hindi lamang po tayo masanay o maging sanay sa pagsunod, sa pag-ibig at sa pagpapakumbaba o kapakumbabaan, kundi maging sa pagbibigay. We believe and we practice tithing. Amen. Alam niyo po, kung hindi ka matasanay sa giving, lalo na sa ating fellowship, lilipat ka ng ibang fellowship at tiyak ang hahanapin mo ay si Eli. At marami na pong mga karanasan tayo niyan, maging mismo sa church na pinagpapastoran ko, sa Bigutan, may lumipat na hindi kinaya ang tinatawag na giving. Lalo na sa atin, meron pa akong napakinggan. Ano ibig sabihin, bukod pa yung tithes, may building rent pa tayo. Tapos may pledges pa. Tapos pag ano, ang dami kayo nating contribution. Amen. Pero kung ikaw ay sanay, at yun ang nais at kalooban ng Diyos, kaya nga sinasanay tayo sa pagbibigay. Si Abraham po ay sinanay ng Diyos sa pagbibigay. Binuksan ng Diyos ang kanyang puso. Sino po dito nagpa-practice ng tithes and offering? Ng pagbibigay. I-practice nyo yan mga kapatid kasi yan ang nais ng Diyos na maging isa sa kasanayan natin. Sa tinatawag na giving. Especially po sa pagtulong at pagsuporta sa mga lingkod ng Diyos. Amen. Yung binanggit ni Pastor Arnel, nagnegosyo yung mga pastor, sumablay, nakulong. Dahil daw kasi hindi sinuportahan may mga church na hindi sinusuportahan yung mga lingkod ng Diyos. Mga pastor, mga kapatiran, mga mananampalataya, suportahan po natin ang mga lingkod ng Diyos. Amen. Mahalin po natin. Kasi alam niyo po, part sila ng, kung hindi, susuportahan ko lang gawain. Sila rin po ay kasama sa gawain eh. Kasama sa ministry. Kasama sa church. Amen. Ang isang church na walang pastor ay hindi church. Ganun din naman, ang isang church na walang miyembro ay hindi rin church. So part po tayo. Part po